baka meron ka rin opinion. Yung winnability because of the surveys, na nagli-lead pa rin si VP Sara Duterte doon sa mga survey na lumabas recently, lalo na yung WR numero kagabi or kahapon. Ang tingin ni former Senator Trillanes, sabi niya, lahat daw ng nagli-lead ng maaga, Natatalo. may ending na hindi maganda. So do you agree? Dahil matagal ka na sa politika rin naman, so anong tingin mo doon? Basically, Joby, nag-agree ako sa kanya. Isa lang naman yung tumakbong presidente na nanalo na from the very start mataas. Isa lang yon, si Erap lang. All the others, mababa yon. Nagsimula sa mababa. Kahit nga si BBM kung maaalala nyo noong 2021, ang kanyang sa survey, 19% lang siya. Tied sila ni Isko. Diba? Tied sila ni Isko. Yes. Eventually, naging 60% siya nung nag-unite sila ni Sara. So, ibig sabihin, nagbabago pa yan. Lalo na ngayon sa survey, ang laki ng undecided. 39 tsaka 40%. Tapos every year, may 3 to 4 million new voters na nadadagdag, yung mga Gen Z. So itong mga variables na ito ay pwede maka-apekto sa 2028 elections. Hindi pa done deal. Hindi pa done deal. Hindi pa done deal. No? Okay. Dahil, halimbawa, napakataas ni Binay, gumuho. Di ba? No? May mga ganong mga ang taas ni Bilyar. Yung nakalaban ni Pinoy. Ang taas ni Bilyar, gumuho. Di ba? Yes. So, yung tama rin naman si Trillanes. Maliban kay Erap. Si Teka Erap lang, from the very na-curious ako start. doon, Tito Ronald. Bakit si Erap hindi bumaba? Talagang Well, Ano popular. meron artista siya? Ano meron sa kanya? Artista, dating mayor, dating senador, dating vice president. Ibig sabihin, From hindi the naman ranks, siya, yeah. nakuha niya yung lahat ng ingredients. No? Movie at saka politika. Yeah. Diba? Nakuha At niya saka, yan. Yung mga kampo nila FVR natin, wala silang nailagay na na pwedeng lumaban talaga kay Erap di ba? Imagine mo Nagkatalo-talo pa naman. sila doon Ha? Imagine mo naman, kalaban niya si De Venecia. Kaya, Kalaban niya si De Venecia, si Correct, General correct. Lim, si Yes. De Villa. So, ibig sabihin, mga pushover yon kumpara kay Erap. Kaya from the very start, nagsa-celebrate na sila Erap. Wala pang eleksyon. No? Tapos, may possibility rin dahil sa ating political system, may sumulpot na mga dark horse. yeah. Diba yung hindi na... Usually kasi yung mga nagpaplano, hindi naman umaabot sa home stretch Si Pinoy, walang kaplano-plano yun. Namatay yung mother. Diba? Si FBR, si Mitra yung pumayag na si FBR maging vice president ni Mitra hindi pumayag si Mitra. Nag-presidente si FBR. No? Siya yung nanalo. Diba? Si Miriam, muntik nang manalo. Sabi nga nila, nanalo From out of nowhere yan. Brown out. From out of nowhere yun, Nag-brown out Walang nga. partido, walang makinarya, walang resources, walang track record, maliban sa judge. Yeah. Di ba? Anti-corruption lang yun, tsaka kabataan. Yeah. Muntik Okay. na nalo. So, ibig sabihin, may ganyang klaseng possibilities sa ating landscape. Di ba? Yes. May mga ganong pumaporma na Tingnan natin, no? Tingnan natin. Pero, in the next few months, pwedeng maging, pwedeng matamaan ng husto yung mga Duterte. Ngayon, parang tuloy-tuloy na yung trial ni Digong no? Ikalawa, bubuksan na yung mga bank accounts ni Sara ng ombudsman, no? In relation sa kanyang salin. So yung matagal lang sinasabi ni Trillanes, baka magkaroon na talaga ng tunay na ebidensya. Tapos yung mga kalyado nila, kakasuhan na, no? Either ng ICC o ng gobyerno. So ibig sabihin, masasandal sila sa isang corner Okay. no? Yan ay mangyayari next year. Ang galing pwede mo sila maging- Kasi pwede sila maging- next question yung tungkol dun sa plunder at saka dun sa bank account Nasagot mo na baka naman, sabi ni Trillanes kagabi, wala siyang kinalaman Baka saan ba magagaling ebidensya sa iyo ba? Walang kinalaman si Trillanes dyan. Ano ibig sabihin nun? Kanino? Wala siyang kinalaman. Okay. Basahin nyo na lang yung aking thought bubble. Yes. Naman, no? Basang-basa. Sige. Hindi, pahabol lang. Kasi nga, di ba sinasabi natin ngayon, mataas yung numero ni VP Sara. Pero paano gaano kalaking factor yung pwedeng maging impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanya, gaya for example, aside dun sa tatay niya, sa kapatid niya, si Congressman Pulong nasa hot seat ngayon dahil dun sa Bakasyon. kanyang bakasyon na 2 months, 17 countries.
Yes, oo. Hmm. So, halimbawa, sinusubukan nilang mag-ikot around the world. Dahil dati kasi, yung strong point nila, OFW. Yeah. Ngayon, hindi na masyado. Halimbawa, naglibot kami sa Tokyo 3 weeks ago. Naglibot kami sa parts of Europe. Dati, nung panahon ni Digong, wala kang makakausap na OFW na anti-Digong. Ngayon, dumadami na. No? Yung mga assembly namin sa Vienna, sa Hong Kong, sa Tokyo, sa Yokohama, sa Rome, sa Milan, kunya sa Berlin, puro mga OFW. Na sabi nila, dati, mga Digong kami. Ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, mismo yung dati nilang base, kaya binabalikan ni Pulong at ni Sara dahil baka mawala sa kanila. Yeah. So, Baka kumbaga mawala.